Good afternoon, class. Good afternoon, ma'am. So the topic that we're going to tackle today is all about the principles of heat processing. So these are the principles of heat processing. So the first principle is all about destruction of microorganisms. When we talk about destruction of microorganisms, it is about kung mahit na inyong food, ang mga harmful microorganisms dito ang ma-active. Once na mahit na, is mamatay na ang mga bacteria, molds, yes. So once na mamatay na sila, dili na na mga cause of spoil sa inyong food or mga cause of disease. Then the next one is enzyme inactivation. When we talk about enzyme inactivation, ang mga activity sa enzyme sa inyong food is one is siya mga cause of changes sa color, flavor, and texture. Kung ikutan nyo sa storage area ang inyong food. But because of heat processing, so ang kaning enzyme activity is ma-inactivate siya kay tungod na agi na siya of heat processing. Then, preservation of food. When we talk about preservation of food, is mo na mag-apply ka og heat kay para ma-extend pa ang shelf life sa ato ang mga pagkaon o ma-prevent ang spoilage. One of the example aning preservation of food is katong mga canned sardines and mga cuttlefish. Then, uniform heat transfer. So, when we talk about uniform heat transfer, is mo ni ang kanang once na-heat na nimo ang inyong food, ang heat ani is must be spread evenly dili kung sa babaw nga area sa food ang ma-heat kung dili dapat sa tibuok area sa food. Kaya para ma-ensure nato ang ato ang food is properly processed and safe to eat. The next one is control of temperature and time. So sa heat processing, importante ka din pag-control sa temperature and time. Kaya kung ang imuhang heat nga i-apply sa imuhang food is kanang dili kayo init bitaw, kanang low ra ang heat, walay mas possibility ana nga pagmatay ang mga microorganism. While kung too much food nga heat, mao po na mga cause nga ma-damage na ang imuhang food quality. Mao lang dapat ang temperature nga i-apply sa ang food is kanang sakto siya, dili kung low, dili kung high ra kayo nga heat. Then the next one is prevention of recontamination. So Mr. Biyong, what do you mean by prevention of recontamination? Pag-Robert Ray, ma'am, means bubuhon, contamination. Para maligaya na siya, is after sealing food must be handled properly at sealed to avoid contamination. Again, isod po, manaunta. Kasi maligaya na sa contamination, magan po tungkol sa inyong kakima sa inyong pagluto. Thank you. Okay, thank you, Mr. Biyong. So, sakto si Mr. Biyong no nga, after ni mo mahit ang inyong food, dapat you should handle it properly nga i-seal na rin na siya para ma-avoid ang pag-contaminate balik. Then, the next one is effects of heat on microorganism. So, once nga mahit na ang inyong food, ang mga microorganism nga active anak imong mga food is ma-destroyed na. Para ang mga bacteria, viruses, molds, and yes, so ang proteins without cell structures is ma-damage and also the enzyme na more cause of spoilage in your food inactivated na. Then, why is heat important? So, para sa ato ang pag-preserve sa ato ang mga food, ang pinaka-importante dyan na process is kaning heat. Kaya ang heat siya man ang mag-ensure na safety ato ang food, kung safety siya nga ma-extend pa on long shelf life. Then, ma-prevents ang foodborne diseases, ma-extend iyang storage life, and also ma-improve ang iyang food quality. Then, there are types of heat processing. So, one in two types of heat processing, ang pasteurization, or ginatawag siya nga mild heat, while ang sterilization, or ginatawag siya of high heat. So, when we talk about pasteurization, from the word mild heat na siya, which is nag-use na siya of low or moderate nga heat temperature. Usually, mga 60 to 90 degrees Celsius only, which is mga siya sa mga most harmful bacteria na active sa imuhang food, but dili kung pasabutan ang tanan jud nga mga microorganism na active sa imuhang food ang mapatay niya. Labi itong mga spores remain. Kung kaning food siya one of the example aning nga food is kaning mga cuttlefish. Diba kasagaran sa cuttlefish kay butang pa siya sa refrigeration or sa mga ref or cold storage area. Kaya tungod low ra man ang gigamit sa iyang heat temperature.
pasteurization. As nagka-sterilization, kabaliktaran po siya sa pasteurization. Kung ang pasteurization is low heat track, ang sterilization is nagamit siya o high heat above 100 degrees Celsius temperature na yung gamit. Which is tanan active na microorganisms sa imong food na patay dyan niya. Then, ang food becomes commercially sterilized. Then, dali siya, one of the example is kaning mga canned sardines. Di ba, ang canned sardines is hindi na siya ibutang sa, or stored sa kanang ref. Di ba, pwede na siya kanang diretso, pwede na po siya ibutang sa kanang mga shelves para bitaw nga din itong cold area or cold storage. It can be stored without refrigeration and sterilization. Yes, that concludes my topic.